Sa mundo ng mga pangarap at ilusyon, minsan ay may alok na darating na magpapabago sa takbo ng iyong buhay. Isang simpleng babae si Isabela na walang hawak kundi pangarap. Ngunit paano kung bigla kang tawagin ng tadhana para gumanap bilang kasintahan ng isang lalaking hindi mo naman kilala? Isang lalaking hindi basta-basta. Isang prinsipe mula sa Dubai. Handa ka bang ibenta ang puso mo kapalit ng isang kasunduang may hangganan? O baka naman sa likod ng kasinungalingan, ang tunay na pag-ibig ay mabuo? Magandang araw, Angels. Isang story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Isabela, bilisan mong pagdala ng kape. Sigaw ni Señora Cruz, ang amo niyang mahigpit. Agad siyang tumakbo, dala ang tray. Pawis at kaba ang bumabalot sa kanya. Gabi-gabi nagtatanong siya sa sarili, hanggang kailan ba ako magiging kasambahay? Ngunit sa kabila ng hirap, tiniis niya alang-alang sa kanyang pamilya sa probinsya. Isang araw, habang naglilinis siya ng hardin, may dumating na itim na sasakyan. Bumaba ang isang matangkad, makisig na lalaki na tila galing sa ibang mundo. Mataas ang ilong, matalim ang titig at litaw na litaw ang karisma. Nakasuot siya ng mamahaling suit na halatang hindi basta lokal. "Excuse me," aniya sa malalim na tinig. "Ikaw ba si Isabela?" Napatulala ang dalaga. Po? Opo. Sino po kayo?" Ngumiti ang estranghero. "Ako si Prince Emil Al-Ashid, prinsipe ng Dubai." Nanlaki ang mga mata ni Isabela. "Prinsipe? Dito? At ako pang hinahanap? Bakit ako?" Mahina niyang tanong. Lumapit ang prinsipe. Mabango at nakaka-intimidate ang presensya. "Narinig ko mula sa iyong amo na ikaw ay masipag at higit sa lahat nangangailangan ng pera. May alok ako sa iyo, Isabela. Kailangan ko ng fiancé, pero kunwari lamang." Hindi siya makapaniwala. "Fiancé? Pero bakit po?" "Ito ang sitwasyon," sagot ni Prince Amir. "Pinipilit akong pakasalan ng mga matatanda sa aming kaharian, pero hindi ko pa gusto. Kaya kailangan ko ng isang babaeng ipapakilala bilang fiancé para magkaroon ako ng oras. Kapalit nito, babayaran kita ng halagang hindi mo kailanman inakala." Parang kumubog ang puso ni Isabela. Pera? Hindi niya maipaliwanag. Ngunit naisip agad niya ang pamilya. Gaano karaming bayad kaya ang sinasabi ng prinsipe? Kung sakali po, magkano?" Halos pabulong na tanong niya. Ngumiti ang prinsipe. Hawak ang kanyang kamay. 5 million pesos. Para lang samahan mo ko sa Dubai at magpanggap na mahal mo ko." Nanlaki ang mga mata ni Isabela. 5 milyon? Sa isip niya, kaya nitong iligtas ang kanyang pamilya sa kahirapan. Pero kapalit nito ang isang malaking kasinungalingan. "May panahon ka pang mag-isip," dagdag ni Amir. "Ngunit kailangan ko ng sagot mo bago matapos ang linggo." Habang nakatingin siya sa mga mata ng prinsipe, ramdam ni Isabela ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Hindi lang pera ang alok na ito, kundi isang kapalarang maaaring magbago ng kanyang buong buhay. Nakaharap si Isabela sa isang mahaba at makapal na mesa sa loob ng opisina ng prinsipe. Para siyang napadpad sa ibang mundo. Mamahalin ang lahat ng nakikita niya, mula sa carpet na kulay ginto hanggang sa chandelier na kumikislap sa kisame. Sa kanyang harapan, inilapag ni Prince Amir ang isang dokumento. "This is the contract," aniya sa malalim na tinig. Malamig ngunit may lambing ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Nakasulat dito ang lahat ng kondisyon. Walang pilitan. Basahin mo ng mabuti." Nanginginig ang kamay ni Isabela habang kinuha niya ang papel. Pinilit niyang intindihin ang Ingles na nakasulat doon kahit nahirap siya. Unti-unti,
Napansin niya ang mga detalyeng parang sa pelikula lamang naririnig. Magpapanggap siyang fiancé ng prinsipe sa loob ng 5 buwan. Sasama siya sa lahat ng events, social gatherings at formal na pagtitipon. Kailangan nilang magpakita ng tamis at pagmamahalan sa harap ng publiko. Kapalit nito, 5 milyong piso ang ibabayad sa kanya sa pagtatapos ng kontrata. Parang umikot ang kanyang paningin. 5 milyon? Kung 5 buwan lang iyon, mababayaran na ang lahat ng utang ng pamilya niya at matutulungan niya ang mga kapatid na makapagtapos sa pag-aaral. Ngunit may isang kondisyon na nagpatigil sa kanyang paghinga. Bawal siyang umibig ng totoo sa prinsipe. Paano kung mahina ang tinig niya? Halos hindi makatingin sa mga mata ni Amir. Paano kung malaman ng iba na hindi totoong relasyon natin? Napangiti ang prinsipe. Isang ngiting parang sanay sa lahat ng laban. No one will know. Ako ang bahala sa lahat. Ang tanging kailangan mo lang gawin, Isabela, ay magpanggap na mahal mo ko. At ako naman, magpapanggap na mahal din kita. Nag-init ang pisngi niya. Ang salitang mahal ay parang naramdaman ng puso niya. Alam niyang ito'y palabas lamang. Ngunit bakit parang may kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang puso sa narinig? Tinignan siyang muli ni Amir. Diretso sa mga mata niya. This is not just about the money. I need someone I can trust. At sa unang kita ko sa iyo, I knew you were the right one. Napalunok si Isabela. Siya, isang simpleng kasambahay lamang. Pinipili ng isang prinsipe? Parang biro, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat silitang binitawan nito. Naalala niya ang kanyang ina na may sakit, ang mga kapatid na walang baon at ang bahay nilang halos gumuho na sa probinsya. Sa isip niya, hindi ito para sa kanya, kundi para sa kanila. Huminga siya ng malalim at nilagdaan ang dokumento. Kung ganun, pumapayag ako. Nagmingming ang mga mata ng prinsipe at mabilis na lumapit. Inabot niya ang kamay ni Isabela at marahang pinisil. Good decision, Isabela. Mula ngayon, ikaw ng fiancé ko. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Isabela ang init ng palad ng binata at ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Hindi lang ito isang kontrata. Para sa kanya, ito'y simula ng isang paglalakbay na hindi niya inaasahan. Mabilis ang lumipas na mga araw matapos pumirma ni Isabela sa kontrata. Parang panaginip ang lahat. Mula sa isang simpleng kasambahay na walang kahit isang magandang damit, bigla siyang binigyan ng prinsipe ng mga bagong kasuotan, sapatos at bag. Para siyang biglang ginawang prinsesa, kahit sa loob lang ng kanyang isipan. Bukas nang alis natin, sabi ni Prince Amir isang gabi habang nasa opisina ito. Handa ka na ba? Hindi agad siya nakasagot. Habang nakaupo siya sa harap ng mga maleta na puno ng damit na hindi niya pa man lang nagagamit, natulala siya. Handa ba talaga ako? Iniwan niya ang kanyang maliit na silid sa bahay ng amo at ngayon haharapin niya ang isang mundong hindi niya alam. Kinabukasan sa airport, hindi mapakali si Isabela. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ang suot niya ay isang simpleng light blue dress na binili ni Amir para sa kanya. Hindi man mamahalin kumpara sa iba, para kay Isabela, iyon na ang pinakamaganda niyang kasuotan. Relax, bulong ng prinsipe habang naglalakad sila papasok sa VIP lounge. Hawakan mong kamay ko. Tandaan mo, fiancé kita. Napakapit si Isabela sa kamay niya. Mainit, matatag at tila ba nagbibigay ng lakas. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung ito ba'y pawang palabas lamang o may bahid na ng katotohanan. Sa eroplano, magkatabi silang nakaupo. Habang natutulog si Amir, lihim na tinignan ni Isabela ang mukha nito. Ang mahabang pilik mata, ang matangos na ilong at ang labi nitong tila perpekto. Parang hindi ako naniniwala na isang prinsipe ang katabi ko ngayon. Ngunit bigla niyang sinaway ang sarili. Isabela, huwag ka magpapadala. Hindi totoo ito. Pera lang ang dahilan kung bakit ka nandito. Pagdating nila sa Dubai, sinalubong sila ng mga gwardya at mamahaling sasakyan. Parang nasa panaginip si Isabela. Ang palasyo ay malaperlas na gusali.
kumikislap sa ilalim ng araw. May mga fountain na may ilaw at mga hardin na puno ng Isabellas at jasmine. Ngunit ang pinakanagulat kay Isabela ay nang ipakilala siya ng prinsipe sa mga tao roon, sa harap ng mga kawani ng palasyo at ilang kaanak. Nakangiti si Amir na malambing na inakbayan siya. "Meet my fiancé, Isabela Morales." Buong giliw nitong wika, at bago pa man siya makatutol, hinalikan siya nito sa noo. Para siyang natulala sa pagkakagulat. Hindi iyon bahagi ng kontrata. Pero ramdam niya ang init ng halik. Totoo, hindi palabas. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ngunit sa puso niya, hindi na maikakaila ang bilis ng tibok. Sa gitna ng lahat ng magarang paligid at kasinungalingan, unti-unti nang nahuhulog si Isabela sa isang prinsipe na hindi niya dapat minahal. Kinabukasan, maagang ginising si Isabela na mga kasambahay sa palasyo. Dinala siya sa isang silid na parang salon. May 3 babaeng naghihintay upang ayusan siya. Nilagyan ng make-up ang kanyang muka. Inayos ang kanyang buhok at sinuotan siya ng isang royal gown na kulay emerald green. Habang nakatingin siya sa malaking salamin, hindi niya makilala ang sarili. "Ako pa ba to?" Mula sa pagiging kasambahay na laging may alikabok sa braso, ngayon para siyang tunay na prinsesa. "Isabela," tawag ni Amir mula sa pintuan. Nakasuot ito ng puting dashdasha at gintong balabal. Matikas, makapangyarihan at sobrang gwapo. "You look beautiful." Namula siya at halos hindi makapagsalita. Salamat po." Ngumiti ang prinsipe at inilahad ang kamay. "Are you ready? We have to attend an important dinner tonight. It's our first public appearance together." Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang kamay nito. Habang naglalakad silang magkasabay, kinabahan siya. Ito na ba ang simula ng malaking palabas na pinasok ko? Sa malaking buluwagan ng palasyo, sinalubong sila ng mga bisita mula sa iba't ibang bansa. Mga royal families, negosyante at mga diplomat. Lahat ay nakatingin sa kanila. Pakiramdam ni Isabela, luluhod ang tuhod niya sa kaba. "Smile," bulong ni Amir habang nakahawak sa bewang niya. "Remember, you are my fiancé. Look at me as if you're in love." Hindi siya agad nakagalaw. Pero nang tumingin siya sa mga mata ng prinsipe, parang kusa na lang siyang hindi ngumiti. Ang titig nito ay nakakadala at para bang may sariling pwersa na humahatak sa kanya. "All eyes are on us," dagdag ng prinsipe, at marahang pinisil ang kamay niya. Sa hapunan, magiliw siyang ipinakilala ni Amir sa lahat. "This is Isabela, the woman I love." Napatitig siya rito, halos hindi makahinga. Ang mga salitang binitawan ay parang totoo, at sa bawat ngiti ng prinsipe, ramdam niya ang init ng pag-aalaga. Pagkatapos ng event, habang naglalakad sila sa hardin ng palasyo, hindi na nakatiis si Isabela. "Bakit mo sinabi na mahal mo ko? Hindi ba't pagpapanggap lang ang lahat?" Ngumiti si Amir. Ang mga matay tila may sikreto. "Because they need to believe it. And besides," saglit siyang tumigil at tumitig sa kanya ng diretsyo. "Sometimes, lies feel more real than the truth." Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Gusto niyang magsalita, pero tila nabilaukan ng kanyang mga salita. Totoo bang palabas lang yon o may halong katotohanan? Habang naglalakad silang dalawa, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon, natakot si Isabela. Hindi dahil baka mabuking ang kasinungalingan, kundi dahil baka tuluyang mahulog ang puso niya sa isang prinsipe na hindi dapat magmahal sa isang tulad niya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa fiancé ng prinsipe. Kinabukasan, halos lahat ng pahayagan at news channel sa Dubai ay may larawan ni Amir at Isabela na magkahawak kamay sa hapunan ng gabi. Nakahiga si Isabela sa malambot na kama ng kanyang silid. Hawak ng isang magazine na may litrato nilang dalawa sa pabalat. "Fiancé of Dubai's most eligible prince," nakasulat sa headline. Parang hindi pa rin niya matanggap. Siya na dating kasambahay lamang ngayon ay tampok na sa dyaryo. Ngunit kasabay ng kilig ay naroon din ang kaba.
Paano kung may makaalam ng totoo? Good morning, Isabella. Bumukas ang pinto at pumasok si Amir. Nakasuot ng simpleng polo, ngunit bakas pa rin ang pagiging prinsipe. Nakasalampak siya sa sofa na nakangiti. You're already famous. Napayuko siya. Hindi po ako sanay na pinag-uusapan ng mga tao. Pakiramdam ko, mali ito. Lumapit ang prinsipe at tumabi sa kanya. I told you, I will protect you. Just trust me. Ramdam niya ang init ng tinig nito at kahit nais niyang kumontra, hindi niya magawa. Sa halip, marahang tumango siya. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido sa kanilang palabas. Kinahapunan, dumating si Rashid Oscar, ang pinsan ni Amir, at diretsahang tinignan si Isabella mula ulo hanggang paa. So, this is your fiancé? Malamig ng tanong nito. She looks ordinary. Nanlumo sa Isabella at agad na yumuko. Pero bago siya makaramdam ng hiya, agad siyang ipinagtanggol ng prinsipe. She's not ordinary, Oscar. She's special. Matigas na sagot ni Amir. And whether you like it or not, she is the woman I chose. Napatitig sa Isabella sa kanya. Nanlalaki ang mga mata. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ng prinsipe sa harap ng pinsan nito. Ngunit kasabay ng pagpitik ng kilig sa puso ay ang tanong, gaano kaya katotoo ang mga salitang iyon? Kinagabihan, habang mag-isa siya sa balkonahe ng kanyang silid, tinanaw niya ang mga bituin. Tahimik siyang napaluha. Isabella, huwag kang magpakaibang. Hindi ka totoong prinsesa. Isa ka pa lang sa papel na ginagampanan. Ngunit biglang bumukas ang pinto at lumabas si Amir. Hawak ang 2 tasa ng tsaa. I thought you might need this. Aniya sabay abot ng tasa. Nagulat siya, ngunit tinanggap iyon. Salamat po. Umupo si Amir sa tabi niya. You're doing great, Isabella. Alam kong mahirap to para sa'yo, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. I'm here. Napatingin siya sa prinsipe. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at sa isang iglap parang nakalimutan niya ang kontrata. Parang hindi na siya umaarte. Parang totoo ang lahat. At sa katahimikan ng gabi, habang magkatabi silang nakatanaw sa mga bituin, isang bagay ang malinaw kay Isabella. Nagsisimula na siyang mahulog sa prinsipe at iyon ang pinakadelikadong bagay sa lahat. Dumating ang isang malaking banquet sa palasyo kung saan dadalo ang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang bansa. Muli na namang kinabahan si Isabella. Sa tuwing may event, pakiramdam niya'y para siyang isang aktres na walang pahinga sa pag-arte. Nang gabing iyon, isinusuot niya ang isang longgaw na kulay pilak na kumikislap sa ilaw. Halos hindi siya makapaniwala na siya ang nasa salamin. Isang babae na tila galing sa isang fairy tale. Ngunit kasabay nito, naroon ang kaba. Pumasok si Amir, naka-black tuxedo. Lalo itong gumwapo. You're stunning. Bulong niya, habang inabot ang kamay ni Isabella. Tonight, you just have to smile and stay close to me. Kaya mo to. Huminga siya ng malalim at tumango. Sa gitna ng banquet hall, sinalubong sila ng palakpakan at masisiglang pagbati. Ngunit naroon din ang mga matang mapanuri. Lalo na mula sa isang babaeng halatang may pagtingin kay Amir. Narinig pa ni Isabella ang mga bulungan. Who's she? She doesn't look like she belongs here. Parang nanikip ang puso niya. Gusto niyang umatras, pero bigla siyang inalalayan ni Amir. Mahigpit ang kapit sa kamay niya. Ignore them. Bulong nito. You're my fiancé. You belong with me. Parang nagwala ang puso ni Isabella sa mga salitang iyon. Habang tumatagal ang gabi, hindi niya maiwasang mapansin ang mga babaeng lumalapit kay Amir. Mga babaeng elegante at sophisticated. Ngunit sa tuwing may lalapit, lagi siyang ipinapakilala ni Amir bilang fiancé nito nang walang pag-aalinlangan. Hanggang sa dumating ang isang matandang royal guest at pabirong nagsabi, If you're truly engaged, prove it with a kiss. Nabigla si Isabella. Nanlaki ang mga mata. What? Ngumiti naman si Amir. Bahagyang yumuko sa kanya. Don't worry.
Just follow my lead. Bago pa siya makapaghanda, marahang hinawakan ni Amir ang kanyang pisngi at dahang-dahang inilapit ang kanyang labi sa kanya. Sa harap ng lahat, naglapat ang kanilang mga labi. Para kay Isabela, tumigil ang oras. Ang halik ay banayad, mainit at puno ng damdamin. Hindi iyon parang palabas, parang totoo. Napapikit siya at halos malimutan ng paligid. Nang maghiwalay sila, naririnig niya ang palakpakan ng mga tao. Ngunit ang puso niya ay kumakabog ng todo at ang mga pisngi niya ay namumula. Ngumiti si Amir, nakatitig sa kanya. "You did well," bulong nito. Ngunit may kakaibang kislap ang kanyang mga mata. Kinagabihan sa kanyang silid, hindi mapakali si Isabela. Hinawakan niya ang labi niya na tila naroon pa rin ang init ng halik ni Amir. Bakit parang hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin pang pagpapanggap? At sa unang pagkakataon, inamin niya sa kanyang sarili. Hindi na siya basta umaarte. Unti-unti na siyang nahuhulog. Hindi lang sa kasinungalingan, kundi sa prinsipe mismo. Mula nang mangyari ang halik sa banquet, hindi na mapakali si Isabela. Kahit saan siya tumingin, parang naaalala niya ang mainit na dampi ng labi ni Amir sa kanya. Ngunit pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na bahagi lang yun ng palabas. Kontrata lang ito, Isabela. Kontrata lang. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya sa hardin ng palasyo, nakita niya si Amir na nakikipag-usap sa isang babaeng banyaga. Maganda, matangkad at halatang galing sa mayamang angkan. Tawanan sila ng tawanan at parang ang gaan ng loob nila sa isa't isa. Parang piniga ang puso ni Isabela. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero may kung anong sakit ang bumalot sa kanya. Gusto niyang lumapit, pero pinili niyang magtago sa likod ng mga halaman at tahimik na nagmamasid. "Who is she?" bulong niya sa sarili. "Fiancé daw ako, pero bakit parang akong labis na nagtatago?" Nang matapos ang pag-uusap, bumalik siya agad sa kanyang silid. Doon siya napaiyak. "Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ba't bawal akong mahulog?" Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal, napansin ni Amir ang pananahimik ni Isabela. "You're quiet today," sabi nito habang naglalagay ng honey sa kanyang tsaa. Umiling siya. Wala naman po. Ngunit hindi iyon nakalampas sa prinsipe. "Is it because of Elena?" Diretsyong tanong nito. Napatigil ang dalaga. "Elena?" "Yes," sagot ni Amir. "She's a family friend. We grew up together. But don't worry, Isabela. She means nothing more than that." Lalong namula ang kanyang muka. "Hindi ko naman po iniisip yun." Pagsisinungaling niya. Ngumiti ang prinsipe at marahang inilapit ang kamay sa kanya. "Then why do I feel like you're jealous?" Halos malaglag ang tinidor ni Isabela sa kinauupuan niya. Jealous? Hindi po. Bakit naman ako? Ngunit tumawa si Amir. Isang tawang may halong lambing. "It's okay. If you're jealous, it only means one thing. You're starting to care." Hindi na siya nakapagsalita. Mabilis siyang yumuko at nagkunwaring abala sa pagkain. Ngunit sa loob niya, umaalingaw-ngaw ang mga salita ng prinsipe. Totoo ba yun? Nagsisimula na ba talaga akong mag-alala? Dahil mahal ko na siya? Pagkatapos ng almusal, tumungo sila sa city para sa isang charity event. Doon nakita ni Isabela kung gaano kabuti si Amir sa mga bata at mahihirap. Habang nakikitawa ito sa mga ulila, nakita niya ang isang side ng prinsipe na hindi pa niya nakikita noon. Hindi lang siya makisig at mayaman, kundi may pusong handang tumulong. At doon, tuluyan ng kinain ng damdamin si Isabela. Habang pinagmamasdan niya si Amir na naglalaro kasama ang mga bata, hindi na niya maitatanggi. Unti-unti na talaga siyang nahuhulog. Kahit wala siyang kasiguraduhan kung sasalo ba ang prinsipe sa bagpagsak ng kanyang puso. Matapos ang charity event, hindi na maalis ni Isabela ang titig niya kay Amir. Ang paraan ng prinsipe sa pakikitungo sa mga bata, ang lambing, ang halakhak at ang malasakit sa charity event. Ito ay nagbigay sa kanya ng ibang pananaw. Hindi lang siya basta prinsipe ng Dubai.
Isa siyang taong may pusong handang magbahagi ng pag-ibig kahit kanino. Sa loob-loob niya, lalo siyang nahulog. Ngunit kasabay ng tamis ay ang sakit. Hanggang dito lang ako. Hindi ako pwede. May kontrata lang kami. Paalala niya sa sarili. Ngunit tila sinusubok siya ng tadhana. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, lumapit si Amir hawak ang isang baso ng juice. "You've been quiet again," aniya, nakatitig sa mga bituin. "What's on your mind?" Nag-atubili si Isabela. Wala naman. Medyo napagod lang siguro ako." Pero hindi iyon pinaniwalaan ng prinsipe. Tumalikod dito at tumitig sa kanya. Seryoso ang mga mata. "Isabela, you don't need to hide anything from me. Tell me the truth." Nag-init ang kanyang pisngi. "Paano ko sasabihin na nahuhulog na ako sa'yo kahit bawal?" Umiling ang binata. "Hindi ko alam kung kaya ko." Mahina niyang bulong. Lumapit si Amir. Halos magkadikit na ang kanilang mga muka. "Kaya mong ano?" Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na umiwas ng tingin. Kaya kong magpanggap sa harap ng lahat. Pero nahihirapan ako pag magkasama tayo. Kasi parang hindi ko alam kung alin ang totoo." Nagtagal ang katahimikan. Ramdam ni Isabela ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit sa halip na sagutin siya ng prinsipe, dahan-dahan itong hinawakan ng kanyang kamay. "Isabela," mahina ngunit mariin ang tinig nito. "Sometimes, even lies can awaken the truth." Bago pa man niya maintindihan ang ibig sabihin, marahan siyang hinila ni Amir palapit. Ang kanilang mga labi muling naglapat. Ngunit ngayon, mas matagal, mas mainit, at mas totoo. Parang nagwala ang puso ni Isabela. Napapikit siya at nakalimutang may kontrata sila. Sa sandaling iyon, siya si Isabela na umiibig at si Amir ang lalaking minamahal niya. Nang maghiwalay sila, parehong humihingal, parehong naguguluhan. "Amir," mahina niyang tawag. Bakit mo ginawa yun?" Ngumiti lang ang prinsipe, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Because I couldn't stop myself." Kinagabihan, mag-isa siyang humiga sa kama. Hinawakan niya ang kanyang labi na tila nandun pa rin ang halik ni Amir. Hindi na niya maikakaila. Mahal na niya ang prinsipe. Ngunit paano kung sa huli palabas lang pala ang lahat para rito? Paano kung siya lang ang totoong nahulog? Sa dilim ng kanyang silid, isang tanong ang bumabagabag kay Isabela. Handa ba akong masaktan kapalit ng pagmamahal sa isang prinsipe na hindi ko kailanman makakamit ng tunay? Kinabukasan, gising pa si Isabela bago pa sumikat ang araw. Hindi siya makatulog buong gabi. Iniisip ang halik na yun. Tila nakatatak na sa kanyang puso ang bawat segundo. Ang init ng labi ni Amir. Ang titig nitong puno ng damdamin. Ngunit nang bumaba siya sa hardin para maglakad-lakad, narinig niya ang dalawang dalagang kapatid ni Amir na nag-uusap. "Ate, narinig mo ba? Hindi talaga fiancé ni Kuya si Isabela. Isang kasambahay lang siya na kinuha niya para hindi mapilitan sa arranged marriage." "Talaga? Kaya pala parang biglaan ang lahat. Nakakahiya kay Kuya. Ginagamit lang niyang kawawang babae." Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha. So alam pala ng pamilya niya. At para sa kanila, isa lang akong kasambahay na ginagamit. Agad siyang bumalik sa silid. Iniwasan ng lahat. Doon siya umupo, tinakpan ang mukha ng mga palad at tuluyan ng lumuha. "Isabela, bakit ka ba umaasa? Kontrata lang ang lahat. Huwag kang maniwala na may puwang ka sa puso ng isang prinsipe." Hindi nagtagal, pumasok si Amir. "Isabela," tawag niya, ngunit mabilis siyang tumayo. "Aalis na ako," mariin niyang sabi. Nagulat ang prinsipe. "What do you mean? We still have an agreement." "Hindi ko na kaya." Mariin niyang tugon. Nanginginig ang tinig. "Nadinig ko mga kapatid mo at totoo naman, hindi ba? Isa lang akong kasambahay na binayaran mo.
Wala akong karapatang umarte na parang akong fiancé mo. At higit sa lahat, huminto siya. Pinanasan ng luha. Hindi ko dapat maramdaman to. Lumapit si Amir. Hawak ang kanyang balikat. Isabella, look at me. Pero umiling siya. Umiwas ng tingin. Pakiusap, huwag mo akong lokohin. Hindi ko na alam kung alin totoo at alin ang palabas. Ang alam ko lang, nasasaktan na ako. Nanahimik ang prinsipe. Kita sa mga mata nito ang sakit at pagkalito. Ngunit bago pa ito makapagsalita, agad siyang lumabas ng silid, dala ang bigat ng pusong sugatan. Kinagabihan, nagdesisyon si Isabela na mag-impake ng kanyang mga gamit. Ngunit habang inilalagay niya ang kanyang mga damit sa maleta, biglang bumukas ang pinto. Si Amir, nakatayo at may dalang kahon. Isabela, bago ka umalis, kailangan mong makita to. Dahan-dahan niyang inilagay sa mesa ang kahon. Nang buksan ni Isabela, tumambad ang mga larawan ng batang Amir kasama ang kanyang ina. Nakita rin niya ang isang lumang diary. Bakit mo pinapakita sa akin to? Tanong ni Isabela. Tila naguguluhan. Huminga ng malalim si Amir. Dahil gusto kong malaman mo na hindi lahat ay palabas. Hindi lahat ay kasinungalingan. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag pero tumigil siya. Tinitigan siya ng diretsyo. Ang nararamdaman ko para sa'yo, iyon ang pinakatotoo sa lahat. Natigilan si Isabela. Hindi alam kung maniniwala ba o magpapatuloy na lang sa kanyang desisyon na lumayo. Tahimik na nakaupo si Isabela habang hawak ang lumang diary na ibinigay ni Amir. Kinakabahan siya. Hindi alam kung dapat ba niyang buksan iyon. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng prinsipe, seryoso, puno ng bigat, nagpasa siyang sumilip sa mga pahina. Dear Diary, today, my father told me I must marry for the sake of our kingdom. But I don't even know what love feels like. Napatigil si Isabela sa pagbabasa. Lumingon siya kay Amir. Ito ba'y diary mo? Tumango ito. I wrote those when I was younger. My father, he always told me that love is weakness, that duty comes first. Kaya lumaki akong hindi alam ang halaga ng tunay na pagmamahal. Unti-unting lumambot ang puso ni Isabela. Kitang-kita niya sa mukha ni Amir ang lalim ng sugat na tinago nito. Pero bakit ako? Bakit akong pinili mong magpanggap? Mahina niyang tugon. Lumapit si Amir. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Isabela, noong una, oo, dahil gusto kong makatakas sa kasal na hindi ko gusto. Pero habang kasama kita, natutunan kong may mas mahalaga pa sa tungkulin. Ang tibok ng puso ko. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Nanginginig ang puso niya. Huwag mo akong paasahin, Amir. Masakit nang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Huwag mong isipin na ginagamit kita. Mariing sagot ng prinsipe. Alam kong hindi ka panipaniwala sa paningin ng iba. Pero para sa akin, ikaw ang nagparamdam kung paano magmahal. Ikaw ang unang babaeng nagpaniwala sa akin na may saysayang salitang pag-ibig. Nanginig ang mga labi ni Isabela. Nais niyang maniwala, ngunit naroon pa rin ang takot, ang agwat ng kanilang mundo, ang posibilidad na siya'y masaktan muli. Amir, bulong ng dalaga. Paano kung hindi sapat ang pagmamahal? Then I'll fight for it. Mabilis sa sagot ng prinsipe. Isabela, hindi ako sanay na humingi. Pero ngayon, ipinagmamakaawa ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na totoo ako. Nang sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang naririnig lang ni Isabela ay ang tibok ng kanyang puso kasabay ng titig na tila punong-puno ng pagmamahal. Kung ganun, mahina niyang sambit. Patunayan mo, ngumiti si Amir. Halos may luha sa kanyang mga mata. I will, love. I swear to you. I will. Hindi na nakatiis sa Isabela at tuluyang yumakap sa binata. Mahigpit, puno ng emosyon. Tila iyon ang unang yakap na may kasamang pangako. Hindi bilang kasinduan, kundi bilang dalawang pusong natagpo ang muli sa gitna ng lahat ng hadlang.
Ngunit sa labas ng pinto, hindi nila alam na may nakikinig. Isa sa mga pinsan ni Amir ang lihim na nakatayo. May hawak na cellphone at palihim na kinukunan ang kanilang pag-uusap. At sa kislap ng mata nito, malinaw, hindi nito hahayaang magtagumpay ang pagmamahalan ng prinsipe at ng isang simpleng kasambahay. Nakatayo sa likod ng pinto si Amir. Ang pinsan ni Amir. Matalim ang kanyang tingin habang pinapanood mula sa cellphone ang naitalang video ni na Isabela at ng prinsipe. Isang kasambahay lang at ngayon umaangkin ng puso na magiging hari ng Dubai. Bulong niya, puno ng paninibugho. Hindi ko hahayaan. Matagal nang naiinggit si Khalid kay Amir. Bata pa lamang sila. Laging ang pinsan ng paborito ng hari at ng mga tao. Matapang, matalino, karapat-dapat. Samantalang siya'y nasa anino, naghihintay ng pagkakataong makabawi. At ngayong natuklasan niyang may kahinaan si Amir, gagawin niya ang lahat para sirain ito. Samantala, masaya ang gabi kina Amir at Isabela. Sa unang pagkakataon, tila gumaan ang bigat na dala nila sa isa't isa. Habang nakatingin sa mga bituin mula sa balkonahe, hinawakan ni Isabela ang kamay ng prinsipe. Alam mo Amir, natatakot pa rin ako. Amin niya. Dahil baka bukas, gisingin na tayo ng realidad. Ikaw ay prinsipe at ako'y isang hamak na katulong lang. Ngumiti si Amir at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi mo ba alam? Sa mata ko, ikaw ang pinakamahalagang babae sa mundo. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Isabela. Dahil ang kayamanan ko, wala nang halaga kung wala ka. Napaiyak naman si Isabela sa kanyang narinig. Hindi niya na naitago ang damdamin at muling niyakap si Amir ng mahigpit. Ngunit habang sila'y nagmamahalan, nagmamadali namang naglalakad si Khalid papunta sa silid ng kanyang ama, si Faris Rashid, ang matandang kapatid ng hari. Father, maingat na sabi ni Khalid habang inaabot ang cellphone. Tingnan mo to. Pinanood ng matanda ang video. Kita roon ng prinsipe na umaamin ng pagmamahal sa isang babaeng hindi kilala ng royal family. Nakaangat ang kilay ni Faris at bahagyang ngumiti. Kung malaman ng mga konseho na ang magiging hari ay pumipilan isang hamak na katulong kaysa sa isang prinsesang karapat-dapat, mababago ang lahat. Malamig na wika ng matanda. Eksakto, Father. Sabat ni Khalid. Ito ng pagkakataon ko. Kapag bumagsak ang reputasyon ni Amir, ikaw at akong mananaig. Ako ang magiging bagong tagapagmana ng trono. Tumango si Faris, ngunit may babala. Mag-ingat ka, Khalid. Si Amir ay hindi basta-basta. Kung nais mong ipahiya siya, dapat perpekto ang plano. Muling ngumisi ang binata. Huwag kang mag-aalala. Una kong sisirain ang babae. Kapag nasira si Isabela, tiyak na bibigay din si Amir. Sa mga sumunod na araw, hindi pa alam ni na Amir at Isabela na isang panganib ang papalapit sa kanila. Unti-unti nang kumakalat ang mga bulong sa palasyo tungkol sa isang lihim na babae na karelasyon ng prinsipe. At sa bawat bulong, tila lalong sumisikip ang daigdig na ginagalawan nila. Ngunit isang gabi, habang nakahiga si Isabela sa kanyang silid, may liham na dumating sa ilalim ng kanyang pintuan. Dahan-dahan niya itong binuksan at nanlaki ang kanyang mga mata. Umalis ka habang may oras pa o ilalantad ko sa buong mundo ang totoo mong pagkatao. Nanginig sa Isabela. Sino ang may kagagawa nito? At paano niya haharapin ang panibagong problema na darating? Kinabukasan, inanyayahan ni Amir sa isang pulong kasama ang Royal Council. Karaniwan ay tungkol lamang sa mga proyekto at pamumuno ang mga pagpupulong na yon. Ngunit ngayong araw, kakaibang tensyon ang bumalot sa buong bulwagan. Kasama si Isabela, magkahawak kamay silang pumasok. Ramdam ni Isabela ang matinding kaba, lalo na't naalala niya ang sulat na tatanggap kagabi. Hindi niya sinabi kay Amir dahil ayaw niyang magdulot ng bigat sa prinsipe. Ngunit ngayon, tila naman niyang magsisimula na ang bagyong hindi niya inaasahan. Nang umupo sila, tumayo si Khalid. Mga iginagalang na miyembro ng konseho, panimula niya. May mahalaga akong ibabahagi. Isang bagay na magpapakita
kung ang ating hinirang na tagapagmana ay tunay na karapat-dapat sa trono. Nagkatinginan ang mga matatanda at nagtaas ng kilay ang ilan. Anong ibig mong sabihin, Khalid? Tanong ng isa. Ngumisi ito at inilabas ang cellphone. Sa isang iglap, pinatugtog niya ang video kung saan malinaw na nakitang niyayakap ni Amir si Isabela at nagtatapat ng damdamin nito. Nagulat naman ang lahat at ang mga mata ng mga konseho ay agad na tumutok kay Isabela. May bulungan, may mga mata na puno ng pagdududa at may ilan na lantaran ng nagalit. Isang kasambahay? Bulalas ng pinakamatandang miyembro. Itong babaeng pinili mo, Amir? Hindi ba dapat ay isang prinsesa mula sa angkang karapat-dapat ng iyong mapangasawa? Tumayo si Amir. Mariing hinawakan ang kamay ni Isabela. Oo, siyang pinili ko. Si Isabela ang babaeng mahal ko at wala akong pakialam kung anong kanyang pinagmulan. Lalo pang lumakas ang bulungan. Ang ilan ay tumayo, hindi makapaniwala. Isang kahihiyan to, sigaw ng isa. Ang magiging hari ng Dubai? Nagtatapon ng dangal ng ating dugo para lamang sa isang mababa. Namula ang mukha ni Isabela at halos mapaiyak siya. Gusto na niyang tumakbo palayo, ngunit hinigpitan ni Amir ang hawak niya. Hindi palalampasin ni Khalid ang pagkakataon. Kita niyo na? Itong sinasabi ko, ang aking pinsan ay pinahihina ng isang babaeng walang pinag-aralan. Kung siya ang magiging hari, tiyak na magiging kahihiyan tayo sa buong mundo. Ngumisi siya, puno ng kasamaan. Kung tatanungin, mas nararapat ang isang pinunong hindi nagpapadala sa tukso ng puso. Isang pinuno, alam kung sinong karapat dapat para sa kanyang tabi. Biglang tumahimik ang bulwagan. Lahat ay naghihintay ng sagot mula kay Amir. Malalim na huminga ang prinsipe. Kung ang pagmamahal ay isang kasalanan, kung ang pagpili ko kay Isabela ay tinituring ninyong kahihiyan, handa akong isakripisyo ang trono. Mas gugustuhin kong mawala ang lahat kaysa talikuran ng babaeng minamahal ko. Nanginig ang tinig niya, ngunit puno ng tapang. At kung sa palagay niyo ay si Khalid ang mas nararapat, hayaan siyang subukan. Ngunit tandaan ninyo, ang isang pinunong walang puso ay hindi kailanman mamahalin ng kanyang bayan. Napatigil ang lahat. Ramdam ang bigat ng kanyang salita. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, biglang tumayo si Isabela. Umiyak at nagsabing, kung para sa akin mawawala ang lahat kay Amir, mas mabuti nang akong lumayo. At tuluyan siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Mabilis na tumakbo si Isabela palabas ng bulwagan. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Sa kanyang isip, hindi niya kayang maging dahilan ng pagbagsak ni Amir. Mahal niya ang prinsipe, ngunit ayaw niyang sirain ang kinabukasan nito para lamang sa kanilang pagmamahalan. Patawad, Amir, bulong niya habang naglalakad sa hardin ng palasyo. Ngunit bago pa siya makalayo, isang pamilyar na boses ang tumawag. Isabela! Paglingon niya, naroon si Amir. Habol hininga, ngunit mariing nakatingin sa kanya. Hindi niya inalintana ang mga mata ng konseho na nakatanaw mula sa bintana ng bulwagan. Lumapit siya kay Isabela at mahigpit na hinawakan ito sa balikat. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan, Isabela. Ikaw ang lahat sa akin. Umiiling si Isabela, nanginginig. Amir, hindi ko kaya pagpatuloy ito. Ayoko mawala sa iyong lahat. Ang trono, ang tiwala ng mga tao, ang iyong dangal dahil lang sa akin. Isa lang akong kasambahay. Ngunit gumiti si Amir, puno ng determinasyon. At ano ngayon ko isa kang kasambahay? Para sa akin ikaw ang prinsesa ng aking puso. Ang trono'y maaaring maagaw, ngunit ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman. Biglang lumapit ang pinakamatandang miyembro ng konseho. Ang kanilang pinunong matagal nang nanunuri kay Amir. Prinsipe Amir, sabi niya, mabagal ngunit mariin. Ang isang pinunong may tapang na ipaglaban ng kanyang minamahal ay higit na karapat dapat kaysa sa isang pinunong takot magpakatotoo. Nakita kong sinseridad mo. Nakita ko ang pagmamahal mo. Nagulat naman ang lahat.
Kung kaya mong isakripisyo ang korona para sa kanya, ibig sabihin, hindi mo ito hinahangad para sa kapangyarihan, kundi para sa bayan. At yan ang uri ng pinunong kailangan namin. Dagdag ng matanda. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga mata ay unti-unting napuno ng paggalang. Kahit si Khalid ay hindi makapagsalita. Ang kanyang plano ay nauwi sa pagkatalo. Ngumiti si Amir at muling hinarap si Isabela. Kaya ngayon, mahal ko, tatanungin kita muli. Handa ka bang maging bahagi ng buhay ko? Hindi bilang kasambahay, hindi bilang peking fiancé, kundi bilang tunay kong asawa? Nalaglag ang panga ni Isabela. Amir, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Lumuhod ang prinsipe. Inalabas ang isang singsing na kumikislap sa ilalim ng araw ng disyerto. Isabela, will you marry me? Napahugulgol naman si Isabela. Hindi na napigilan ng emosyon. Oo, Amir. Oo, kahit saan sasamahan kita. Nagpalakpakan ng ilan sa konseho at ang iba ay tuluyang ngumiti. Ang kanilang mga puso ay napatunayan na hindi lahat ay tungkol sa dugo at yaman. Minsan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa dalisay na pag-ibig. Samantala, si Khalid ay tahimik na tumalikod. Ang kanyang ambisyon ay naglaho. Wala siyang nagawa kundi tanggapin na ang pusong puno ng pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kaplastikan at kasinungalingan. Makalipas ang ilang taon ay masaya nang nagsama ang mag-asawa sa kaharian. Isa nang ganap na rin na si Isabela. At may isa na rin silang anak na pinangalanan lang Prinsipe Thor. At mula noon, kinalala si Isabela hindi lamang bilang asawa ng prinsipe, kundi bilang babaeng nagdala ng liwanag sa puso ng magiging hari. Ang kwento ng isang kasambahay na naging prinsesa ay kumalat sa buong kaharian. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi sa katapatan ng puso. At sa piling ni Amir, natagpuan ni Isabela hindi lamang ang isang prinsipe, kundi ang kanyang forever. Dahil para sa mag-asawa, lahat ng darating na pagsubok ay malalampasan nila, lalo na at wagas ang kanilang pagmamahalan. Lalo na at kasama nila ang nagbigay kulay sa kanilang pagsasama, si Prinsipe Thor. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan o pinagmulan. Ang pusong handang magsakripisyo at magpakatotoo ang siyang karapat-dapat sa pinakamahalagang trono, ang puso ng minamahal. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Prinsipe Amir at Isabela. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.